doon po naman sa tanong na meron pa ba silang kayang ipalutang na mga pangalan na magiging katunggali nitong si Vice President Sara Duterte? Masyado nang huli na kung sa 2027 meron pa. Kasi sa ngayon, meron na bang mas malinaw na pwedeng, kumbaga, kung nagkaroon ng labanan, pagpapawisan talaga si VP Sara sa labanan, Sir Lito? Wala akong nakikitang napakatinding makakalaban ni Vice President Inday Sara. No? Kung tutuusin natin, maaring sabihin natin na ang pangalawang medyo malakas na kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pero alam mo, natalo na si Vice President Leni no, noong 2022. No? At siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pagkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. No? Unfortunately, yun yung tinatawag na regla ng ating politika sa presidency. Ito namang si Senator Raffy Tulfo, no? Na pumapangatlo sa mga surveys after Leni Robredo, tingin ko sa pagtansya ko sa kanya, sigurado siya na re-election No? More or less, panalo siya kung re-election lang ang pag-uusapan. Pero, since kailangan na siyang tumakbo, pag siya'y tumakbo ng presidency at natalo siya, hindi na siya senador. No? So, malaking risk, malaking riesgo para sa kanya yung pagtakbo. Kaya tingin ko hindi talaga malaman ng pamahalaan ngayon ng administrasyon ni Pangulong BBM kung ano ang gagawin nila sa 2028. Sino isasabak nila o sino ang mape-pressure o mai-impluwensyahan nila sumabak laban kay Vice President Inday Sara. Tsaka yung kay Mayor Leni po ba, tingin nyo kung medyo naririnig natin kung ano yung performance niya as mayor, na maririnig sa buong Pilipinas talaga kung ano yung significant talaga ng mga may, kumbaga yung parang may dating ba? Tingin mo makakatulong iyon na mapaganda yung kanyang posisyon sa pampanguluhang halalan, Sir Lito? Admar, unang-una, magbalik tanaw na lang tayo sa 2022, no? Ako ang nag-campaign manager para kay Mayor Isko Moreno na tumakbong presidente noong 2022. Yung Manila ay sentro ng Pilipinas, yan ang capital ng Philippines, no? At nakita naman ng taong bayan kung ano yung mga nagawa niya sa loob ng 3 taon, o miski 2 taon pa lamang dahil kumandidato na nga. 2 taon na siya ay mayor ng capital ng ating bansa. Pero hindi pa rin umubre. Di lalo naman siguro yung Naga. Ano man ang magawa mo sa Naga, siguro hanggang sa Kabikulan, malalaman ng mga, makikita ng mga kapatid nating Bicolano. Pero pag tiningnan mo ang buong bansa, no, na napakaraming probinsya, napakaraming bayan, paano mo maa-appreciate yung nagawa or magagawa pa ni Vice President ni Mayor Leni Robredo. Hindi ko tinatawaran ang kanyang kakayahan, pero yun na nga ibig sabihin, paano mako-communicate sa buong bansa na naging problema ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Paano niyang mapaparamdam sa buong Pilipinas noong 2022 yung kanyang mga mabuting nagawa sa Maynila. Di lalo na kung Naga ang ating pinag-uusapan. Unlike si Pangulong Duterte kasi nung tumakbo na noong 2016, 30 taon na mayor, no, ng Davao City. At matagal nang nakikita ng taong bayan kung gaano ang inasenso ng Davao City at gaano katahimik at peaceful ang Davao City dahil sa panunungkulan ni Mayor Digong Duterte noon. Kanya natanggap kagad siya ng taong bayan, no, na ito makakagawa ito na mabuti para sa atin. Mababago ang ating lipunan dahil sa kanya. Tsaka wala pang social media noon na Sir Lito, na parang napakabilis, sumikat siya
na word of mouth lang talaga. Unlike ngayon na pwede kang sumikat through social media, pero yun nga, wala din tayong naririnig na talagang magkakaroon ng impact sa kanyang kandidatura. Pero napag-uusapan yung 2028 elections, gaano kahalaga po na makuha nila yung Visayas at Mindanao? Na alam naman natin, kung titingnan mo yung sa mga kilalang survey, talaga ang Mindanao hindi matatawaran eh. Parang silyado na diyan ng ano na yan, selyado na. oo, na Duterte. Dito sa mga sa Visayas naman, talagang hindi rin matatawaran. Nandyan din 'yun kasi Bisaya din yung ang mga Duterte. Gaano kahalaga na ma-penetrate ng mga makakalaban ni BP Sara for 2028 elections itong mga lugar na to, hanggat hindi ba nila masusuyo ang Visayas, lalo na ang Mindanao, kung mahahati, at least mahahati nila yung Mindanao, wala silang tsansa for 2028? Wala eh. Naging tawag ko dyan, fortress na ang Mindanao at Central Visayas. Ang Mindanao ay 24% of the vote, of the national vote. Ang Central Visayas ay 10 to 10.5% ng yung Cebuano speaking Bisaya, 10 to 10.5%. So you're talking of 34 to 34.5%. Puwera pa yung mga Bisaya, pareho natin na dito nakatira sa Maynila, no? Or sa iba't ibang parte ng ating bansa, no? Naging naging very loyal sa brand ng mga Duterte, no? Pag mahirap yan tapatan dahil unang-una, yung tinatawag nating Greater Manila area, wala yan yung Katagalugan, which is Southern Tagalog, plus NCR, plus Calabarzon, no? Puwera siguro yung mga Ilocano speaking part ng Central Luzon, no? Yan naman yan ang dahil sa proximity sa Manila, yan ang talagang una binabantayan ng mga issue. Pangalawa, yan yung mga, kung sino yung mukhang llamado, no? Nakikita nila malakas, doon sila boboto. So, historically, yung mga yan ay last-minute voters, no? So, ang tingin ko, hindi naman madidehado. At miski sa mga surveys, nakikita natin, kung hindi man number one, halimbawa sa NCR, number one na si Inday Sara, pero sa Central Luzon at saka sa Calabarzon, dikit na dikit yung pagiging number two niya, no? So, pagdating ng panahon, yan aangat pa rin. Lalo na, at itong mga probinsya ng Calabarzon, NCR, at saka ng Central Luzon, ito pa sinasalanta ng baha, mayat maya, no? So, lalong tumitindi ang galit ng taong bayan dahil naalaala yung mga korupsyon na nakita sa ghost flood control projects. Sa maaari namang katandem ni VP Sara para maselyuhan talaga yung pagkapanalo, sa tingin nyo po, needed pa niya ng katandem din? Taga Mindanao lang ba? Taga Visayas? Taga Luzon? Ano ba ang nakikita nyo po na makakapag-solidify pa? Ako, ang tingin ko talaga, itong paniniwala ko, kailangan niya maging katandem ay taga rito sa Luzon. Whether sa NCR, sa Central Luzon, Northern Luzon, or sa Southern Tagalog, no? Sapagkat kailangang ma-fortify. Mahirap din kasi yung parang lalabas binaliwala na kami ng mga, palibasa malakas na si Inday Sara sa Visayas at Mindanao, binaliwala naman kami ng mga taga Luzon, ano? So, to obviate that, for balance, for purposes of balance, napakadami rin namang mga national figures dito sa Luzon na sigurado akong pag inalok ni VP Inday Sara na makipagtambalan sa kanya, nagkakanta kumahug pa yung mga yan. Miski yung iba na nandun ngayon sa majority block sa Senado, maniwala ka sa akin, Admar. Pag sinabi ni Inday Sara, gusto mo maging Vice President, katandem kong Vice President, siguradong payag na payag ang mga yan. Siguro huli na lang, sa mga magiging kalaban naman niya, ano kaya ang magandang tandem, kung taga saan ba, yung lugar ba, na may laban talaga, Sir Lito? Pagpapawisan si BP Sara sa labanan. Mahihirapan kumuha ng, halimbawa, si Vice President Lenny, sino kaya ang kukunin niyang katandem? Yung kasing mga taga-administrasyon ngayon, karamihan yan, taga-kabinete o kaya taga-senado,
Pagka nire-rate ngayon 1%, mataas na yung 3%, meron pa nga 0.01% sa ibang surveys. Paano kang kukuha dun sa mga yon, di ba? Makakuha ka, pero may malaki bang maiaambag o madadagdag sa boto, halimbawa ni Vice President Lenny, no? Para umangat siya ng husto at maging matinding kalaban ni Vice President Inday Sara. Sa katunayan, tawag dito, manipis ang horizon ng mga politiko ngayon. Iilan-ilan lang ang talagang wika nga kasi malapit na eleksyon You're talking of next year, October 1, magfa-file na ng certificate of candidacy. So you're really talking of about 1 year from now. We're not talking of hanggang Mayo pa yan. Magdidesisyon ka October So, napakahirap na kung ikaw hindi pa kilalang-kilala ngayon na national figure, napakahirap mong palawakin ang iyong public acceptance between now and October of 2027. Kaya mukhang sa ayaw at sa gusto ng mga pinklawan, mga dilawan at mga kakaalyado ni Pangulong Marcos, mukhang destined si Vice President Inday Sara na maging susunod na Pangulo ng ating bansa. At harinawa ay gawin niya ang mga kailangan gawin para ma-reforma ng todo-todo itong ating bansa. Magkaroon ng reset. Wika nga, ayusin na talaga sapagkat napakabulok na ng sistemang umiiral sa politika ng ating bansa. Sir Lito, sa history po ba, sa mga ganitong panahon, ito na yung pag-iikot, pagpapakilala ng mga gustong tatakbo sa pagka-pangulo. Naintindihan natin si BP Sara, nag-declare na siya kumbaga. Pero sa mga posible na magiging kalaban niya, meron ka bang naririnig? Or parang, meron akong isang pangalan na yung senadora, pero parang, alam mo yung parang nag-iikot na, nagpapakilala na, parang wala pa atang ganun, or ano pa yan? Nandun ba yan sa last year, like 2027, bago ang election, doon na yan natin makikilala? Or sa history ba, kahit even before, mga 2 years, 3 years before ang election, meron ng mobilization, Charlito? Over the past several years, maaga pa, 2 years before elections pa, nag-iikot na talaga yung mga gustong o yung nag-i-interest na tumakbong pangulo, Napaka pambihira yung biglang sulpot. Ang makikita lang natin sa ating kasaysayan na biglang sulpot ay si Mayor Rodrigo Roa Duterte na nanalo bilang pangulo, siya lang. But otherwise, lahat nakaporma na, matagal nang pumoporma, matagal nang nagmo-mobilize, matagal nang nagkakalap ng kanilang coalitions, Pero sa ngayon wala ka nakikita At napakahirap nga na mapuwera na nga kung yung bang parang wala talaga. I'm sorry, Admar, hindi ko talaga makita na merong biglang susulpot pa na makaka-capture ng imagination ng ating taong bayan. Merong nag-iikot pero yun nga nabanggit mo 001, 0.001 mas mataas pa yung hindi nag-ikot at hindi nag-declare. Precisely. At yun ngang meron pa ako nakitang survey, ito'y privately commissioned, kaya hindi ko pwedeng sabihin kung sino yung nag-survey. Ito'y pinarate ng lahat ng cabinet members, kung ba ano yung mga high-performing cabinet departments, mga departamento ng ating pamahalaan. Lahat pabagsak Lahat, as in, wala ni isang ahensya o departamento ng gobyerno na umaangat sa public approval. At ang dahilan lamang dito, kasi meron naman mga iba na, wika nga, lagi nating nakikita sa telebisyon, sa radyo, na nag-iikot dahil sa kanilang tungkulin, dahil nag-i-inspeksyon o di kaya nagbibigay ng ayuda o kung ano paman, pero pati sila bumagsak. So anong conclusion mo dito? Sila'y pinababagsak hindi dahil sa sila'y bulok na administrador ng department or cabinet member, kundi dahil bumabagsak ang kanilang approval rating dahil pabagsak ang tiwala sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Kumbaga nadamay sila, Sir Nagiging Lito. pabigat pa si Pangulong Marcos sa kanila.
unlike sa panahon ni PRRD, maraming mga ahensya, maraming mga sekretary ang talagang nakikilala. Hindi lang si Oo. PRRD ang nakikilala, pati yung mga ahensya ng gobyerno na ina-expect mo sana na ngayon, ito dapat yung mga ahensya na makakatulong sa administrasyon na magpapakilala palalo, pero parang walang mapili ang mga kalihim pa naman ngayon, karamihan mga acting. Yun na nga, isa pa, no? So, wala pang security of tenure man lang sa natitirang 2 taon pa nitong pamahalang ito. Totoo yan, no? At yun, talaga, nakita ko dun sa survey na yun, no? Na ang talagang dahilan ng pagbaba ng performance approval nitong mga cabinet members at ng kanilang departamento ay dahil kay Pangulong Marcos. Hindi dahil sa sila'y tamad, hindi dahil sa sila'y hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho, sapagkat meron namang iilan at talagang nakikita nating masipag, nakikita nating talagang tumutulong sa taong bayan, pero mukhang nagiging pabigat yung the fact na naubusan na ng tiwala ang taong bayan sa liderato ni Pangulong Marcos. Unfortunately for him.